Close your eyes. Close your eyes. I have something for you. Okay. Oh. Han, tingnan mo kung close your eyes yan, ha? Close your eyes. Close your eyes. Ipapakita na natin sa kanya, guys, ang surprise. Close your eyes. Ay, i-open na natin yan. Close your eyes. Wait. Close your eyes. Close your eyes. Okay. In a count of 3, 2, 1. Open your eyes. What's this? What's this? Soccer. Wow! You like it? See. You like it? What's that? What did you say? What's that? Again? See. Hand tricks. Oh, yung galing nga. Eh, sino to? Oh, sino to? See. Oh, read mo yan. Anong name yan? Anong name yan? Lolly. Letter. Wow! This one, what's this? Lolly. Wow, Hailey! Oh, this one, what's this? Ano yan? See. Hand tricks. Good job. Oh, sino to? Sino to? This one, oh. Lala. Who's this? Lala. Mira? Is it Mira? Wow, si Mira ba yan? Ito, sino to? Sully. Zoe! Ang galing! Oh, this one. Lolly. Ha? Lolly. Sino to? Nakalimutan ko na eh. Lolly. Han, tatlo yung character na yan eh. Zoe, Mira. Nakalimutan ni Mami yung isa. Epic. Wow! Yun ang gusto mo? Open? This one? Ito? Ito. Alam mo, tatlo yung characters nakalimutan ko. I-google ni Mami. Wow. That's sweet. Sige nga. Patingin. You like it? Oh, ito pala. Si Rumi, Mira, and Zoe. Ayun. Galing ni Hailey ah. That's Rumi. Where's Rumi? Saan si Rumi dyan? Rumi, where's Rumi? Hi, you. That's Rumi? Lolly. Saan si Mira? Saan si Mira? Hi, you. Mira yan? Hi, you. Where's Zoe? Hi, you. Ay, ang galing si Zoe! Wow! Galing ni Hailey. Daig pa si Mommy. Sweet. Hand tricks. Yummy? Yummy. Tikim nga si Mommy. Tikim nga. Yummy. Guys, kung ano naalala nyo, ito yung napanalunan ko sa Instagram na 12 pieces na cookies. Any design. So, ngayon lang namin siya na nakuha or pinick up. Sa Langley pa yan. Kaya, ayan. Kung gusto nyo mag-order, guys. Swallow. Sweet Swallow. Cake and cookie set. Ayan. Diyan ko in-order kasi yung coco melon na cake and cookies ni Hailey nung first birthday niya. Ayan, sa Instagram yan, guys. Lagay na natin yung details sa baba. Ayan. Ba? Sarapan, no? Pero hindi ngayon mauubos, guys. Say happy Monday! Say happy Monday! Oh, what's that? Apple juice. Apple juice. Ah, meron ka pala pinapapunas nga itong apple juice sa ano niya, baba. Say hi, guys!
Hailey, say hi! Say hi to everybody! Tameme na. Say hi, guys! Guys. Happy Monday! Happy siya, lala. No more na. Masarapan siya dito sa apple juice ng Trader Joe's, oh. Organic. Ito ang aking almusal, guys. Oh, isang peraso na lang. Pinakakain na sa akin to lahat ni Harold. Sabi ko sa kanya na to eh. 6 pieces na cheese roll sa Valerio's Bake Shop. $13.50. Ang sarap. Naku, thank you sa recommendation nila Ate Judith. Ang sarap. Gustong gusto ko yung cheese dun sa loob. Pati yung, yung sa ibabaw. Para siyang creamy, cheesy na ensaymada. Pero in a cheese roll. Tapos yung keso niya yata sa loob, para siyang kesong puti. Ay, masarap. Ayan, no? Wala pang isang araw to, ubos na. Ubus na sa'yo. Ubos na sa akin. Ano sa akin na to? Pero kagabi kumain na si Harold niyan eh. Yan din ang aming kinain kagabi. Gutom na gutom. I'm gonna put it inside Sa car yun, Hailey. Sa car. Pupunta car. si Daddy. Magbibili yan ng pansit for Riley. Wait. Sige. Bye! Say bye-bye to Daddy. Mama, Daddy. Love you. Say love you. Ayaw. Ingat. Ana. Ingat. Heart. Say happy. B. 5 months. Riley. Mommy. Yay! Today is Riley's 5 months. Naku, lango sa dede. Naubos niya. Heart. Binigyan ko na muna ng formula. Kasi malapit na mag-expire. Kailangan natin ubusin. Ito yung Similac eh. Mamaya breastfeed siya. Yun eh. Wala pang nakokolek na wala pang napapump si mami ulit eh. Ngayon matutulog na yan. May bagong kalmot. Kahit araw-araw ko na siyang tinitriman ng kanyang nails. Tutulog na yan. Daddy. Yes. And may update guys. Magulong bahay kasi galing sa bakasyon, 'di ba? So magliligpit, mag-a-unpack ng mga maleta. Itong aking halaman natuluyang namatay. Namatay. Nasa lapag yan. Nakita namin kagabi. Naghingalo. Baka nalamigan to sa aircon, guys. Yan. Kasi pag gabi, nakatapat eh. Ayan, oh. Ayan ang aircon eh, oh. Pero ito buhay pa, oh. At least may patubo pa naman eh. So, after ilang months, may namatay na isang dahon. Ayan. 3 days lang kami nawala. Nagdilig na ako. Ayan, yung ating malunggay. Diniligan ko na. Pero hindi siya hugas bigas kasi hindi pa kami nagsasaing. Yan, tubig lang yan. Yung mga bagong sibol, oh. Ayan, oh. Ayun pa. So, kailangan siguro, pag tumaas pa, ipupruning ulit ni Harold to. Nagtanggal ako ng mga dahon sa baba kasi yun ang sabi ni Mama Nita. Para hindi daw masyadong mapunta yung pagtubo or mag-concentrate sa baba. Yan, tanggalan daw ng dahon sa baba para dito sa taas. Yan, sila. Magsibol-sibol. Ayan, oh. Medyo tumataas na nga eh. From this spot. Nakakatuwa. Ayan na siya, oh. Ayun, oh. Ayan, oh. May pasibol. Ayan pa, oh. Yun. Sana nakita nyo, guys. So, dito ko na siya nilalagay para yung araw masikatan. Buhay pa naman ang snake plant. Buhay pa naman ang ating rubber tree. Buhay pa si money tree kahit 3 days na wala. And ang ating dahon ng sibuyas, surviving pa. Ayan. Konti na lang. And yung ating orchids. And ito guys, update ko sa inyo. Hopefully, magkaroon siya ulit ng bulaklak. Ayan, oh, nung tinabas ko din siya, meron na rin dito, oh. May dahon. Diyan ko siya kinat. So, nandito, pagilid yung tubo. Hopefully, magkaroon. First time ko kasi mag-alaga ng orchids. May YouTube ko lang yan kung paano din i-trim or i-cut ba yan. Or, I don't know, pruning din ba ang tawag dyan. So, ayan. Hopefully, magkabulaklak yung ating orchids. Yan ang ating mga dito, halaman lang sa area na yan. Dikpit time guys. Ito ang senaryo ng maleta guys. Ay, unpack ko pa. Maglalaba tayo. Yan yung mga damit at natirang diapers ng mga bata.
mamaya ang ating story time sa nangyari sa aming hotel. Toiletries. And nandito sa ilalim yung maduduming clothes namin. Ito pa, may natira pang gatas ni Riley. Oh. Kailangan talagang magamit kasi sayang naman. Oh. September pala. September 1, 2026 ang expiration niya. Oh. Less than a month na lang to. Meron pa kami dun sa den. Kaya ayan, ligpit tayo. And ito lang yung kami nabili sa Walmart again. Favorite naming Ruffles. Tatlo yung binili ko guys. And dito kasi nakalagay yung mga snacks. That's mommy and daddy. Mga snacks. Mommy, Daddy. Itutod pa pala. And isi-charge ni Harold tong radyo. Ibabalik niya ito sa kaibigan niya. Yes! Mommy. May madumi pa tayo. And then ito yung gatas ni Hailey. Yay! And binigay ito ng friend namin ni Harold eh. Hindi daw nagustuhan ng kanilang baby na si Leon. So binigay na sa amin to. Organic na whole milk. Patry daw natin kay Riley. Ay, shucks. Patry daw natin to kay Riley kasi malapit na din daw mag-expire. Sana. Parang 1 month na nga lang din daw to eh. Sana expiration. Tingnan natin. Hi, guys. Actually, sabi, used by October 1, 2027. So, ano, 1 year pa ba to? Or, parang sabi niya, best 1 month na lang daw eh. Check natin. Hindi naman masyado kasi nagpo-formula si Riley. Sa biyahe, konti nga lang. Kasi, breastfeeding talaga ako sa kanya. O, itong isa, nakikimarites. Kinakain pa din niya yung cookies. You like this? Ano nga to, Hailey? Ano yan? Titis. No, this one. Ano basa dyan? Ano basa dyan? Fish. Handtricks. Good job. And nakabili tayo ng red ribbon, cheesy, and ensaymada. Ayan. 6 pieces, $15 guys. So, may mga pang-merienda tayo. Kay Hailey to eh. Ayan. Saka ito, kay Hailey. Nabuksan na rin yan. Kalat pa ng lamesa oh. Ligpit time muna guys. Yan, ready na kami mag-sing ng happy birthday kay Riley. Sakto, manilit ng ice cream si Harold. Yan ang aming red ribbon, ube, Mama? braso de Mercedes Mama? cake. Yan nga, sa red ribbon sa US. Mommy. And Da. yung cookies ni Hailey. Oh, say hi. Hey. Say hi to everybody. Hi. Titis. Oh, yan, later yan. Later. Hindi na makita. Happy birthday, ha? Ready? Let's go. 1, 2, 3, sing. Happy birthday Riley. to you. Happy birthday, Happy Riley. birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy Happy birthday, birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One, two, smile. Let's go. Ili, smile. Happy birthday Wink. to you. Ayan natin. To Nabitin daw kinakain, oh. happy birthday. May apple juice na naman siya. Tingnan natin, guys. Yun, no. Nasa gilid yung ube, oh. Ready? Let's go. Yun, oh. Happy Yun. Try natin tong ube. Kain. Ayun, sarap. Worth it. Worth it ang dinayo ang red ribbon. Ano, gusto mo? Ang sarapan silang dalawa yung kumakain din. Aray! Sit down. Sit down ka. Ano na eh. Sit down lang. Mouth balance ka eh. Sabi Sit down ko, lang. sit down ulit. Ollie. Huwag ka na.
Sit down na, dali. Sit down. Cotton cam ka na naman. Sarap. No, no. Ay, yummy. Ube. Ayaw niyo ube? Sugar is wavy. Sarap yun. Kaya hindi ako yan. Sugar is wavy. Gantong chocolate ay. Gantong cake palang gusto mo han eh. Daddy, Daddy. Ah. Baka dalawang slice na oh. Ah. Mark? Sarap. No. Oh. Sarap. Partida itong cake na to, tumaob pa to. Dun sa stroller nung binuhat ko si Riley. Buti, buhay pa. As in, ano, hindi siya na yupi-yupi No. or nahati. Ang galing. Wala talaga mga punas. Walang man Tomas. Ay, nag-grocery guys si Harold sa superstore. First time niya doon mag-grocery. Usually sa 88 kami. Ito. Preska, ayan, mahal daw ang ano, bilihin sa superstore. Kamatis. Tapos, ang sabi niya mura daw is pompano eh. Apat, $14. $14.61. Kasi favorite namin na pompano. Pakita natin. Ayan guys. Whole pompano fish. $14.61. Ito yung resibo. Pang 1 week natin to, no? Kasi kahapon bumili lang kami sa Chinese store. Ay, hindi. TNT to eh. Ito yung kagabing hinahanap ko resibo. Iba, andito sa ilalim pala. Ano to? Bok choy. Ayan. Tapos, bumili siya ng side pork slice. $10.63 na. Meron ba tayo iba sa ano? Fridge? Tapos, ito, pinicture niya to, pinakita niya sa akin. Meron pala sa superstore nitong Seawin. Filipino style hot dog. Yan, nasa $5 something to. Aba, may pork cubes na. Dati nagkakaubusan ng pork cubes dun. Muha siya ng cheesy. Kahit marami pang sliced mushroom. Ayan, ito hindi namin to nakikita sa ano 88 eh. Yung no name na sliced mushroom. Pang ano natin to, Han? Ano to? Burger steak? Oo, sabi na eh. Ito. Kasi bumili siya ng beef burgers. Ano ba yan? Nahulaan ko lang yung ano niya. Slice, mushroom. Kasi ito talaga nilalagay niya sa aming pang burger steak. Ito pala ang laki, oh. $20 to. Namiss ko na rin yung burger steak. Mag-burger steak ako sa, Jollibee. Yun ang binao namin doon sa Honda Fest. Ayan, tapos mukhang juice ni Hailey to. Sunlight pa. Ayan, orange and ano tong isa? Parang fruit medley. Okay. Yan lang yung grocery niya guys, so $92.77. Grabe. Isang piraso lang yan, ha. Mahal talaga sa superstore. Kunti lang binili. Meron kasi sa superstore naman na, ayun, yung isa pa yung chicken, kaya siya sa superstore na grocery. Dahil sa chicken. Ayan, hinahati na. There. Barbecue flavor, nag-iisa na lang. Yun ang aming lunch. And nagsaing naman na ako. Hello guys! Happy Tuesday! Today is August 11. Time check. 7:08 na ng gabi guys. Maaraw pa din. Summer pa din naman. Pero ang sabi nila, parang itong Friday na daw yung parang magiging last sunset na medyo late. Tignan natin. Ayan. Back to reality na kami guys. Andito na kami sa bahay. Dumating kami naman ng Sunday. Hindi na ako nakapag-end ng vlog noon kasi pagod. And then kahapon meron akong mga konting clips. Ayan, dahil nag-celebrate si Riley ng fake month niya. So,
Sing na naman kami ng happy birthday kay Riley. Nag-blow ng candle si Hailey. And then, ayun, umorder lang si Harold ng Chinese food sa Ken's Kitchen. Yan. Hindi na nakaluto kasi nga pagod. And then ngayon, nag-grocery naman si Harold sa superstore. Bumili lang ng chicken and other, grocery. Mabilisan lang. And almost naka $100 nga siya. And sabi niya, mahal talaga mag-grocery sa superstore. Mas sanay siya sa 88 supermarket. And para lang sa amin guys, namamahalan kami sa mga tinda sa superstore. Not yet! Kasi mami still vlogging eh. Say hi to the guys. Hi, Daddy. Okay, thank you. Ayun na nga guys. Kwento time tayo. Story time tayo ng nangyari sa amin sa Washington. Dito. Yan, makakapag-story time ako ngayon. Go to your room first. Dun ka muna mag-play, okay? And then I will tell you if it's, ibabay-bye na natin yung vlog, okay? Okay? Ito talagang, i-share ko sa inyo yung aming naging experience dun sa hotel sa Kent, Washington. Yan. Pumunta nga kami ng Washington. Nag-road trip kami since nung Friday para mag-attend kami ng Honda Fest. And then, side trip na din kami ng gala. Yan. Total nakapagpaalam naman si Harold sa work, kaya nag-Friday, Saturday, Sunday kami sa Washington. Mabilisan kasi yung book namin ng hotel guys nung Saturday. Ayan. Doon nagstay kami ng one night sa friend ni Harold. Pero ayun, nag-book pa rin kami ng one night for Saturday night nga hanggang Sunday ng umaga. And usually naman pag sa hotel, hindi kami nagbabasa ng reviews. Yan, kasi ilang hotel pa lang naman yung nabook namin dito sa Canada. And okay naman yung experience namin. Etong dito sa Kent, Washington, ito na nga yung aming naging parang worst hotel experience namin. Yan. Nag-check-in kami doon, bandang mga past 3 p.m. na yun guys eh. Parang mga 4 p.m. na yun eh. And ako yung nag-book nung hotel na yun. Nakita ko sa pictures na medyo okay naman siya. Pero nung pina-check ko kay Harold, sabi niya parang old hotel na. And then, umokay na siya. Kasi yun yung parang cheapest doon sa mga nakita kong hotels within Kent, Washington. And siya lang yung parang naka $25 off. Parang ang binayaran nga namin in US dollars is $141. And then, meron pa silang pa-deposit na $70. And i-check ko pa nga sa credit card ko kung naibalik na nila yung deposit ng $70. Kasi ngayon, parang ang naka-charge sa akin in Canadian is nasa 305, which is ang laki. So, ayan, tingnan. Yan, i-check ko yan kung may babalik na nila yung deposit. If not, kailangan tawagan ko sila. So, ayun. So, nakapag-check-in kami. And then, napunta sa aming room is sa second floor. So, si Harold yung nag-open nung door. And then ako, syempre, room tour sana tayo. Iba-vlog natin. And ako yung nagtulak ng stroller. Si Harold yung may dala ng, yung parang yung bag, na parang duffel bag, which is nandun yung mga damit niya. And then, dinala lang niya yung maleta namin. Ang laman nun is mga damit ko and damit ng mga bata in yung diapers. So, pagpasok namin, yan, nag-vlog ako. Tapos, si Harold, dumiretso sila dun sa kama. And then, tinanggal niya yung Crocs ni Hailey. Nilagay niya si Hailey sa kama. Yun ang hindi ko napansin. Kasi nagpunta ako sa washroom agad para videohan saglit. And then, si Harold, pagkalapag niya kay Hailey sa kama, nagpunta na siya sa window para i-close yung curtains at i-open agad yung AC. Kasi nga, mainit. And then, all of a sudden, pagtutok ko ng camera, doon sa bed na, nakita kong nahulog si Hailey sa kama and umiyak siya. Papakita ko yung clip sa inyo guys, nakuha na ng camera. And then, ayun, chinek na namin si Hailey kasi nga nahulog, umiyak. Ay medyo mataas yung bed guys. Hindi namin alam kung tumalon ba siya or what. Kasi nakita kong biglang nahulog na lang siya sa floor. Tapos umiyak. Ayun, inasikaso namin si Hailey. And then, nagpahinga kami saglit eh. So, lumabas kami nung room, mga 6 p.m. na para pumunta ulit kami ng Tukwila at kumain sa Chowking.
or Jollibee kasi nga for dinner. Sabi ko, balik na lang tayo doon. Total, 15 minutes away lang siya from our hotel. Makakabalik ulit kami ng Tukwila. So, pagbukas ng pinto ni Harold, nakita niya yung luggage namin, naiwan pala namin sa labas. Hindi ko rin napansin. Kasi nga, dire-diretso ako. So, sabi namin, ay, naiwan yung luggage sa labas ng mga 2 hours. So, ipinasok na namin. And then, umalis na kami. Pumunta na kami sa Tukwila nga para kumain ulit. And then, pagbalik namin ng hotel, ang gawain ko kasi, pagtulog na tong mga bata, saka ako mag-aayos ng mga gamit namin for the next day. Ilalabas ko na yung damit namin, ipe-prepare ko na para okay na. So, yun ang ginawa ko, mga past 10 p.m. siguro. Ay, nag-iyak-iyak. Ay, nag-iyak-iyak. Oh, wait. Tagal kasi kwento ni Mami eh. Bigyan mo na kayo ng tire. Kaliligo lang namin guys. So, hopefully makatulog to si Riley. So, ayun na nga. So, mga past 10 p.m. nag-open ako ng luggage para kuhanin na nga yung mga damit na isusuot ng mga bata para tomorrow and then yung damit ko. So, nung pinukuha ko na yung damit ko na susuotin ko for tomorrow, napansin ko guys, wala dun yung Nike ko na jogger. Sabi ko, nasaan yung pants ko na susuotin for tomorrow? So, nagtataka na ako. Sabi ko din kay Harold, nawawala yung pants ko na Nike. And magme-message naman yung friend ni Harold kung may naiwan kami dun sa bahay nila. And sabi ko sa kanya, 100% sure ako na wala tayong naiwan dun sa kwartong pinagstayan natin kasi nag-double check ako lagi. So, ayun, nagtaka na ako, wala yung jogger. And then, chinek ko pa yung ibang gamit namin. Napansin ko dun sa toiletry kit namin, wala na din yung pangkilay ko, which is yung parang pencil, and then, yung, yung gel, ang tawag nga dun, eyebrow gel. May eyebrow pencil din ako, so yun, nawawala. And then, ano pa yung napansin ko, dun sa isa pang pouch ko na mga essentials nila Hailey, ang nawawala naman is yung comb ni Hailey na ginagamit ko tuwing tinatalian ko siya. Yung kulay pink ko. Yung black ang nawawala, meron ako ng kulay. Itong pink, dalawa kasi to. Ito yung ginagamit ko sa kanya kapag tinatalian ko siya kasi madaling hatiin yung hair niya kasi gamit ko to. And matipis siya. Nawala yung black nito and then yung detangler spray niya sa hair. Sabi ko, yun din ang mawala. And then napansin ko, yung isa niyang Hello Kitty na ipit, wala din. Dalawa yun eh. Bigay pa nga ni Tita Presi yun. Tapos, yung isang battery nung kanyang nail trimmer, nawawala din. Tinanggal ko kasi yung battery guys dun sa nail trimmer para hindi siya accidentally mag-on kapag nasa loob ng maleta. Kasi may tendency, madali na kasi ma-push yun. So, ayun, yun yung mga napansin kong nawala sa maleta. And naisip namin na baka nga nanakaw or na-open yung maleta namin sa labas ng room namin. And parang medyo na-shock lang ako doon sa pangyayari na doon sa hotel na yun is nanakawan pa kami ng mga gamit. Dahil nga nakaligtaan namin siya na nasa labas siya ng room dahil nga doon sa nangyari kay Hailey. And then doon sa mismong hotel experience namin, doon sa mismong pinagstayan namin, hindi kami natuwa kasi yung AC nila doon is namamatay-matay, para siyang naka-timer guys. Hinahanap nga ni Harold kung may remote, wala. Tapos malaki siyang aircon eh, pero mag-o-on tapos biglang mamamatay ng matagal tapos mag-o-on. So parang hindi namin ma-feel din yung AC doon sa kwarto. Kaya nga kami nag-hotel para makomportable kami, especially yung mga bata kasi nga mainit. And yung floor nila sticky. Tapos, meron small kitchen naman doon sa room, pero wala siyang mga kitchen stuff. Wala siyang mga essentials na mga pinggan man lang or kutsara, tinidor, mga pangluto. So, ano pang use nung lutuan nila doon kung wala kang mga magagamit, 'di ba? Tapos, yung labas nung kwarto, yung corridor, guys, amoy weed. So, talagang it's a no-no. And wala siya masyadong toiletries dun sa washroom. Ang nakita ko lang maliit na sabon and then dalawang maliit na shampoo.
That's it. Kala ko nga nagamit na nga yung sabon eh. Kasi pagpunta ko sa washroom, naka-open na. Yung pala inopen na ni Harold, ginawa na niyang hand soap. Yung maliit na bar. Kaya, ayun. And then, ang taas ng bed nila. Ang ginawa kasi namin sa dalawang queen size na bed, pinagduktong namin para lahat kami nga tabi-tabi matulog. Ayun. And, dun sa labas pa lang ng hotel guys, may mga nakatambay na homeless. Ayan, think yung tumira ng mga gamit ko is babae din. Ayan, thankful na lang kami na hindi buong maleta yung kinuha nila. Kasi kung hindi, nandun yung mga damit ng mga bata. And especially yung diapers nila. Tapos yung damit ko din, nandun. Mas lalong, mas lalong stressful. Tatakbo kami ng Walmart para bumili ng mga essentials ng mga bata. Kaya ayun, and good thing si Harold nagdala siya ng extra niyang damit. So meron siyang jogger na dinala na women's size guys, and nagkasya sa kanya yun kasi nga mas gusto niya yung style ng jogger na yun kasi sakto din sa length niya. Sakto na dinala niya yun at pinagamit niya sa akin. At yun, nasuot ko siya. Sumakto din sa akin guys. And then meron siyang extra shorts para suotin nga niya for Sunday. So parang blessing in disguise na din. Kung hindi, baka bumili ako ng short or something lang na para masuot ko for Sunday nga. Doon sa Walmart. Kasi dumaan din kami ng Walmart bago kami umuwi dahil bumili kami ng tubig. Naubusan na kami ng tubig sa kotse nun eh. Kaya, ayun. Grabe. So, hindi namin makakalimutan yung experience namin sa hotel dyan sa Kent, Washington. And, ngayon nga, nag-chat sa akin yung friend ko na taga dun sa Kent. Yung nagpunta last time dito may dalawang anak. Taga dun talaga sila guys. Eh, hindi namin sila na-meet dahil sakto dun sa punta namin. Nag-camping naman din sila ng Friday to Sunday. So, kinakamusta niya yung namin, yung pasyal namin doon. Tapos, kinuwento ko nga sa kanya yung experience namin sa hotel. Sabi niya, yung hotel na daw yun, kasi sa mismong downtown ng Kent, medyo medyo may pagka-ghetto daw talaga yung mga tao doon. Sinishare ko lang sa inyo yung aming naging experience. So, sa mga next trip namin, yan, mag-check na kami ng mga reviews, and then if may kakilala doon, magtatanong na lang kami if may marirecommend silang mga hotel, ganyan. Hi! Pero all in all naman, okay kaming lahat. Yan, nag-enjoy pa rin kami kahit may konting mga aberya. Itong mga to behave. Si Riley talaga behave siya sa road trip guys, natutulog lang to. Si Hailey, basta may snacks lang yan, bigyan ng cellphone or something na mabisi siya, okay naman siya. Uulit pa naman kami sa road trip. Nag-iisip na ako ulit kung saan ulit kami pupunta. Hay, ang mga kaplanuhan. Yan, enjoy kami yan. Family memories yan. Core memories yan kahit hindi pa maalala ng mga batang to na yung mga travel namin. Nasa vlog naman namin, mapapanood nila someday sa YouTube. Ayan. Di ba, Riley? Di ba, Riley? Mwah! 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 Ang batang gala. Hindi rin maiiwasan guys yung mga ganong aberya scenario sa hotel. Pero wala, parang nagulat lang din ako. Ewan ko si Harold kung anong take niya sa nangyari sa amin. Pero sabi niya sa akin nung gamin yung hayaan na natin, nangyari na. Wala tayong magagawa. Kaya, yun. Pero nung gabing yun guys, hindi rin ako makatulog. Nakatulog na to mga bata. Si Harold natulog na din. Ako parang, na-anxiety pa rin ako sa nangyari. Na gusto ko nang matulog pero hindi ako dalawin ng antok. Kahit hindi na ako nagsiselfone. And, binuksan kasi namin yung window. Naririnig ko may mga nag-uusap pa sa baba. Nasa second floor lang naman kami, so rinig ko. And then, rinig ko yung mga ambulansyang dumadaan. Rinig ko yung mga sasakyan para may nagda-drug racing pa nga sa labas. Kaya, ayun. Oh, wait. Mommy's not yet done. Yan. And, Fix hair. I'll fix hair later. You say hi to the guys. Hi guys. Ay, look at them. Hi guys. Dito ko na muna tatapusin ang aming short video, guys. Ay, teka, bago ko makalimutan, nagpapa-shoutout pala si Kuya Roel. Yan. Nel, shoutout Kuya. Yan, sa wife mo and sa mga kids mo na taga Winnipeg sila.
Meron din siyang YouTube channel. Lagay ko na lang yung kanyang channel dito sa baba, guys. Yan, follow nyo din yung channel nila. Ayan, shout out, kuya. Ayan, thank you sa panonood ng aming mga videos. Ayan. Dito ko natatapusin, guys, itong aming short video today. And if you are new to our channel, please consider subscribing. And paki-hype na din ang aming videos para ma-promote ni YouTube. Please like, share, and subscribe. Hope to see you guys on our next vlog. Bye! One more. Bye!